Ako ay Maestrong Supremo. Pinamunuan ang panahon. Natatala ng mandirigma. Ikaw ay 5 taon lang. Mas malakas ka na sa akin. Maestro, may hihilingin po ako. Maestro, may hihilingin po ako. Gusto ko pong hanapin ang pamilya ko. Ang jade na ito ay naiwan ng iyong pamilya bilang tanda. Mapagbalag kayo ang tao. Huwag basta-basta lumaban. Baka magdulot ng kaguluhan. Naintindihan ko po. Pinigilan ni Gabriel. Wala siyang dantiyan. Di makagamit ng lakas. Ngunit 1 milenyo, katawan ng alamat. Sa buong mundo, walang makakaharap sa kanya. Itay, inay, paano ko kayo mahanap? Isabel, saan ka tatakbo? Si Arinay de la Cruz? Para lang agawin ang unang samahan, gumamit pa kayo ng ganitong kalupitan. Walang dangal ba kayo? Mapapakain ba tayo ng dangal? Usapan lang namin ito. Huwag idamay ang walang sala. Paalisin ang batang ito. Isang mabaho manugis na lang. Patay na patay na. Ikaw naman, mukhang bata pa. Bunso, ako ang haharang. Takbo ka na. Sunod. Ikaw naman? Bunso. Binibining Isabel, gising ka na? Yung mga tao kanina, hindi ka nasaktan, di ba? Hindi po. Walang nangyari. Nanette, paano mo ako nailigtas? Alalahanin mong ikaw ang tagapagmana. Huwag basta-basta gumamit ng lakas. Huwag basta-basta gumamit ng lakas. Baka magdulot ng kaguluhan. Palagi ako nakatira sa bundok. Walang lakas sa katawan, pero mabilis ako tumakbo. Kinuha kita at tumakbo. Ganon pala. Salamat sa pagligtas, Bonso. Bagong kilala lang. Bakit parang kilalang kilala? Kung hindi pinadala ni tatay si Bunso, ganyan din siguro ang edad niya. Binibini, saan ka nakatira? Samahan ng sandatahang bayani. Mahal na mga ninuno, ingatan niyo si Bunso. Kung may pagsubok, ako na lang ang parusahan. Walang lakas na basura. Siguro patay na sa labas. Pinapangarap mo pa rin. Ginang, nandito na si Binibining Isabel. Salamat, Bayani. Sa pagligtas kay Isabel, Walang anuman. para matagal ko nang kilala si Binibining Isabel. Walang anuman. Batang Bayani, bakit ka napadpad dito? Nakatira ako sa bundok kasama ang aking maestro. Kumikita ako sa pagpatay ng baboy. Nandito ako sa lusod ng ilaw para hanapin ang aking tunay na mga magulang. Ngunit hindi ko alam ang tahanan nila. Oo nga. Kailangan ko lang. Gamitin ang hiyas na ito. Bunso, tingnan mo, ang hiyas na ito, ginawa ng iyong inay. Dapat kang lumaki ng ligtas. Pasensya ka na, Ginang. Halika, tingnan ko. Walang lakas sa katawan. Ang De la Cruz ay mandirigma. Ang samahan ay pinakamalakas sa gitnang bayan. Kung malaman ng ibang tao na ang anak ko ay walang lakas, paano tayo makakaharap sa mundo? Paalisin siya. Sabihin na namatay ang sanggol. Bunso! Bunso!
Ang hiyas na ito ay para kay Bunso. Lumaki na si Bunso. Kami, Batang Bayani, salamat sa pagligtas kay Isabel. Manatili ka muna sa amin. Sa paghahanap ng iyong mga magulang, Tutulungan ka ng pamilya de la Cruz. Pasensya na po. Nang ilabas ko ang Jade, ang reaksyon ni Ginang, parang natuwa. Para din sa akin, may malapit na pakiramdam. Kilala niya ba ako? Ako mismo ang gumawa ng Jade. Hindi ako nagkakamali. Siya ang aking bunso. Bakit hindi mo ko payagan? Siya ang aking kapatid. Anong kilala? Gusto kitang mag-anak ulit. Ayaw mo. Isang mangangatay lang. Hindi ka nahihiya. Nahihiya ako! Kayo dalawa, walang magkakilala. Kung hindi, maglayas kayo sa De La Cruz. Bato ng langit, pinakamahigpit na bakal sa mundo. Sa buong malawak na lupain, ang namumuna sa talaan lang ang makakapag-iwan ng marka. Umuwi na tayo at magsanay. Uy, mangganatay! Nagsanay ka ba ng espada? Hindi. Alam ko na hindi. Walang tantian man lang. Payat at mahina. Langis na baboy lang ang kaya. Paalala lang. Huwag mong akalain pwede ka na manatili. Ikaw ay siya mangangatay na walang kwenta. Hindi ka. Kabilang sa amin. Umalis ka na. Alis! Tama si Maestro. Mapaglinlang ang tao. Walang ganti ang kabutihan. Mahaba ba? Subukan ko. Batang Bayani Gabriel! Ginang Amelia. Naganda ako ng damit para sa'yo. Subukan mo kung bagay. Sumunod ka. Binabantayan ng Malvar ang pangalan natin. Maaring atakin nila tayo. Habang sugatan si Isabel, huwag kayong magpabaya. Ngayon, kasama siya, mag-ensayo tayo. Opo! Puno! Bato ng langit! Bakit naging ganito ang bato ng langit? ang hiwa ay tuwid. Pinutol ito ng isang saksak. Ang pinakamahusay na mandirigma sa talaan ng mandirigma sa bato ng langit ay makagawa lamang ng maliit na galos. Ang taong ito ay nakapagputol ng bato ng langit. Mas malakas siya sa pinakamahusay na mandirigma. Kung makakatulong siya, walang dapat katakutan. Puno, ang samahan natin makababalik sa tuktok at mananatiling unang mandirigma. Opo. Ngunit ang taong ito ay nasa ang lugar na yon. Si Gabriel lang ang dumating ngayon. Siya kaya? Ang aking bunso ay lalaki na? Ginang Amelia, bakit po kayo umiiyak?
Halika. Narinig ko na sa bundok ka. Mabait ba ang iyong maestro? At ang mga kuya sa samahan, nang aapi ba sila sa iyo? Mabait po ang aking maestro. Ngunit, sa loob ko, hindi ko makalimutan ang pamilya ko. Lalo na ang aking inay. Gusto kong tanungin siya kung bakit niya ako pinanganak. Tapos iniwan ako. Ang anak ay bahagi ng ina. Paano hindi ka mahal na iyong inay? Siguro, ay hinahanap ka niya. Hindi ko siya sinisisi. Kitang-kita, ang payat mo. Ang lalaki, dapat kumain ng marami para malakas. Malayo ang biyahe. Gumawa ako ng mga kakanin. Di ko alam ang gusto mo. Dalhin mo na lang. At ang mga damit na ito, gawa ko din ito. Lamig na? Magbihis ka ng maayos. Ginang, sobra ninyong mabait. Kung sana, ay ikaw ang aking inay. Sa totoo lang, Ang pamilya nila Cruz ay buhay pa! Ya! May buhay pa pala ang De La Cruz! Ginang Amelia, ano pong sasabihin niyo? Nandito ang Malvar. Walang tanten si Bunso. Hindi dapat mapahamak. wala lang. Batang bayani Gabriel, dalhin mo ang iyong bag at umalis na. Dalhin mo ang iyong bag at umalis na. May daan sa likod ng De La Cruz. Umalis ka doon. Mahusay ang pakikitungo ni Ginang Amelia. Kailangan kong tingnan. Bunso Gabriel, bakit hindi ka pa umalis? Walang kakayahan at tanten. Umalis ka na, para hindi mapahamak. Basura lang na nagkaputol ng baboy. Huwag kang makialam sa mandirigma. Umalis. Kayong lahat, kung hindi ninyo ibibigay ang titulo ng unang samahan. Walang makakalabas dito! Rafael Malvar! Ikaw ay bata pa. Nagpasok ka sa De La Cruz? Ganyan ba itinuro ng iyong ama? Ganyan ba itinuro ng iyong ama? Walang galang. Walang galang. Walang? Antonio, sumuko ka na. Mapapatawad ko kayong lahat. Labanan o kamatayan, may lakas ka bang tanggapin? Hahatulan ang lakas. At ang buhay. Labanan ng kamatayan sa pag-akyat. Ang buhay ay sa langit. Paano? Ayaw malabasura ng De La Cruz! May lakas kayong tanggapin? Rafael Malvar, hindi kasing lakas ng ama. Ngunit ikasibatnan sa talaan ng mandirigma. Isang mandirigma si Binibining Isabel ay ikatarbakat lamang. Oo nga. Mga duwag! Kung takot numabat, lumusot kayo! Sa ilalim ko! Ako ang lalaban. Mabakal ang espada. Ang bawat galaw ay butas. Isang manugisda. Alam mo ba ang espada? Akala mo ay isang master. Antonio? Pamilya De La Cruz ay lumubog na
Sa manugista na lang umasa? Wala man lang puwersang panlaban? Paano ka magiging alagad ng De La Cruz? Huwag na magsalita. Patunayan mo muna kay Ramon. Ang espada ni Rafael ay kilalang malakas. Mabagal man siya, walang kubersa si Gabriel. Hindi siya marunong lumaban. Bakit maraming butas? Ang pangit ng espada mo. Paano ka makakain dito? Ramon, huwag lumaban ng diretso. Evade his attack. Atakihin ang kaliwang binti. Matatapos mo ang kanyang galaw. Salamat, kuya. Magaling. Ang paraan ng paglutas ay hindi ko nakita. Karapat dapat kang maging pinakamatandang alagad ng De La Cruz. Ang kanang siko, biglang nangangalay. Hindi naman ako nagtutuli na yon 3 hiwa. Kailangan huminga. Ang siko ko ay nangangalay. 3 hiwa, huminga. Sa 3 hiwa, ang siko ni Rafael ay nawawala ng lakas. Ang oras na ito ang pinakamainam na oras. Galing ng mata. Hindi talaga marunong si Gabriel? Ramon, makinig ka. Putulin ang kaliwang binti. Okay. Pupong. Ginawa ko to para maloko ka. Ang kaliwang binti ko ay matatag. Hindi dapat. Paano nagkamali? Kayong dalawa Ay may tuturing na kuya. Pinapahamak nyo ang bunso. Kung siya ay mamatay, ikaw ang may kasalanan. ikaw! Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Mali ang lakas ni Ramon. Antonio, ang inyong pamilya naghahanap ng basura. Binubuo lang ng mga walang kwenta. Hindi pa sapat? May kasama pang manugisda. Ang pangit! Ang pangit! Sa pamilya Malvar, ayaw nating magbantay ng gate. Victor, hintayin si Rafael matapos magtadtad ng 3 beses at atakehin ang kanang siko? Binibining De La Cruz, may kakayahan ka din. Susubukan ko ang sinabi ni Binibining Isabel. Ang aking kamay! Magaling! Walang duda, anak ni Antonio! Tama ang kanyang sinabi. Ngunit, walang danten si Gabriel. Hindi marunong lumaban. Carlos Malvar, natalo ka. Agad na dalhin ang mga ito at umalis sa De La Cruz. Natalo?
Ang batas ay para sa malalakas. Ang anak ko kanina, 1 laban 2. Uubusin ang lakas niya para manalo kayo. Hindi patas na panalo. Ngayon, ang kalaban ninyo ay ako. Ikaw ay matanda, laban sa bata. Hindi ka ba nahihiya sa mga mandirigma? Haya? Makahihiya ba ang patay? Hector! To ba ang lakas ng ikasen sa talan? Kuya di man lang nakatiis ng isang galaw. 20 taon nang nakalipas, ang pamilya de la Cruz ay pinakamalakas sa gitnang bayan. Panahon ang lumipas at nanganganib na. Kayo, mga langgam, na nagbabantay ng sira na pangalan, hindi ninyo bibigay ang samahan. Huwag ninyong sisihin ang pagiging malupit ko. Ang sigasig ng De La Cruz hindi mapapahamak sa aking kabay. Antonio, sa mga taon, para sa De La Cruz, nagpupuyat ka. Kaya mo pa ba hawakan ng espada? Para sa iyo, sapat na ang aking lakas. Punong de la Cruz di, makatiis 5 galaw. Kamo, manggugunting! Ano pinagsasabi mo? Ang aming puno ay hindi mo dapat! Ikaw na walang lakas ay magsasalita dito? Sapat na! Bunso Gabriel, siya ang aming bisita! Alalayan silang magpahinga? Sorha! Yan ay, Lola! Sino pa sa De La Cruz ang kayang talunin si tatay? Mas mabuti sumugod na kayo! Ako na... Isabel, di kayang talunin ni tatay. Huwag ka. Inay, ako'y De La Cruz. Kahit matalo, kailangan kong lumaban. Isabel! Ikaw lang ang ika-30 sa talaan. Paano labanan si tatay? Sumuko ka na lang. Tay! Managinip ka! Kahit mamatay, Hindi ako susuko sa inyo, Malvar! Magpakamatay! Isabel! Sa araw na ito, walang sinuman ang makaliligtas sa De La Cruz. hindi. Si Carlos? Patayin si Isabel! Gabriel, bilang ginang ng De La Cruz, sa oras ng panganib, kailangan kong lumaban. Sa totoo lang, ako ang inang hinahanap mo. Sa buhay ko, ang pinakamalaking pagkukulang ko nung ikaw ay ipinanganak, hindi kita naprotektahan. Ngunit bago ako mamatay, makita ka. At malaman na ayos ka, sapat na para sa akin.
Kaya pala parang pamilya siya sa akin. Totoo ngang siya ang aking ina. Away ng De La Cruz, wala kang kinalaman. Walang dantiyan. Agad kang umalis. Ngayon, bibigyan kita ng kamatayan! Isabel! Sumugod tayo ng patago! Walang kwenta! Dala-dala lang ang kutsilyo ng baboy. Hindi ka pa nakapatay ng tao, di ba? Sabi ko na nga, ako ay mananabong. Siyempre, puro baboy lang ang pinapatay ko. Bunso, bumaba ka. 20 taon kitang hinintay. Pinaghirapan kitang makita. Huwag kang magkasakit. Nilabag mo ang utos ko at tinanggap ang basura na to. Gabriel! Huwag mong akalaing, sinabi ng inay, na ikaw ay De La Cruz. Ikaw ay walang iba, kundi mananabong. Bumaba ka dito. Huwag kang magpahiya dyan. Hindi ko sinabing ako ay De La Cruz. Para sa ini at ate, akong lumalaban. Hombre, si Don Gabriel. Antonio, kahit papaano, sikat ka rin bilang mandirigma. Kung ako sa'yo, ang anak ko, walang tanten! Babasagin ko na! Kaya pala, walang kwentang De La Cruz. Siguro dahil sa basura na to, nagkagulo kayo. Ikaw! Kayo! Bunso, malis ka na? Gabriel, bunso ba? Inay at ate ngayong, bumalik na ako. Hayaan nyo na sa akin. Dala-dala lang ang kutsilyo. Walang mapoprotektahan ka. Kutsilyo ng baboy. Para sa mga hayop, tulad ninyo. May lakas ka! Mamatay ka! Itay! Hindi! Di ba sinasabi na, tung basura manugis daw walang dantian? Yung dating presensya ng espada, ano ba talaga yon? Ang lakas ng presensya. Hindi ko pa nakita dati. Parang mas malakas pa sa espada ng langit. Si Gabriel Ay isang basurang manugista lang. bakit siya ganito kalakas? Hindi. Swerte lang siya. Kayang-kaya ni Gabriel talunin ang ikasen sa talaan. Kaya pala niya nakita ang kahinaan ni Rafael. Nalis tayo sa inn. Hindi ganoon kadali. Sabi mo kanina, sino ang naghahanap ng kamatayan? Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mo karapat-dapat, ngunit kayo ang nagtangkasaktan at insultuhin ang aking pamilya. Huwag ka na lumapit! Ako ang haring anak ng Malbar! Ikaw, alam mo ba kung sino ang aking tito? Ang ikalaan sa talan, si Alfredo Malbar! Malapit na siyang lumabas! Ikakati sa talan. Walang kwenta lang din. Ikaw! Kahit ikasas sa talan ng tito mo, hindi kanya mapuprotektahan ngayon. Sinabi ko na, sino ang nagtangka? Kuya, sa wakas dumating ka. Halos mamatay ako sa batang ito. Tito, mayroon ka. Patay na ang hayop na ito. Pamilya de la Cruz. Maghanda kayong maligo sa dugo.
Si Alfredo ay ikawalo sa talan. Ang kanyang espadang malupit ay napakahusay. Mas malakas siya kay Carlos. Ang lakas ni Alfredo ay hindi mahulaan. Dati pa siya'y walang katapat sa gitnang bayan. Panalo man si Bunso kay Carlos, ngunit bata pa siya. Bagaman si Carlos at Alfredo ay 2 pwesto lang ang agwat, ngunit sa talaan ng mandirigma, ang agwat ng bawat pwesto ay parang malaking bangin. Ang swerte ng basura ay walang magagawa. Gabriel, bumaba ka? Hindi mo kayang talunin si Alfredo? Oo, sumunod ka kay Inay, bumaba ka. Inay, magtiwala ka. Ikawalo lang sa talaan. Meron ako ngayon. Walang hahawak sa De La Cruz. Batang walang respeto. Sa panlalamang, pinatalo mo ang pamangkin at kapatid at naging mayabang. Akala mo ikaw ang tagapagmana. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na espada. Ang lakas ng ikawalo sa talaan. Hito! Natalo niya si Alfredo Malvar na ikawalo sa talaan. O baka, mali lang talaga ang aking tingin dati. Hindi pwede! Kuya, paano ka natalo sa mga ngalaga na walang tanten? Siguro ay may ginagawang dayaan. Ang isang saksak niya ang pirkitaong lakas ko! Hindi pwede. Kailangan kong tawagin si Ton. Alam namin na ikaw walang danten at basura. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Tapuhin mo! Ikaw lang ang maliliit ang pananaw. Ang sinumang mandirigma makikita na walang tantensya. Paano niya nakukuha ang lakas? Baka siyang bihasa na 10 taon. Magaling ka man. Malapit nang matapos ang De La Cruz. Malapit nang matapos ang De La Cruz. Protektahan mo man sila ngayon, hinding-hindi ka makalalaban sa maraming mandirigma ng pamilya Malvar. Ikaw na mga ngalaga! Ikaw na mga ngalaga! Para sa De La Cruz, ikaw lang naman isang malaking pasanin. Kung hindi wala kang danten, simula nang ipanganak, Ang iyong ama? Ang iyong ina? Paano kanila itinapon sa liblib na bundok? Si Rafael ay masakit man marinig, pero totoo naman. Ang iyong ina, 20 taon na. Naghahanap ba siya? Nahanap ka na. Ganon din naman, itinapon ka pa rin. Kayong dalawa ay traidor! Hindi. Hindi ganyan. Huwag kang maniwala sa kanila. Ang aking ina ay talagang ayaw din sa akin. Saba. Huwag kang maniwala sa kanya. Manahimik kayo! Usapan ng pamilya namin, kailan tayo na di may karapatan magsalita? Saba. Pasensya na, anak. Pinahirapan kitang maraming taon. Galit ka sa akin. Deserve ko to. Ngunit maniwala ka. Ang pagmamahal po sa'yo ay hindi nagbago! Malaking pagkakamali ko. Ako ang nagpasya na itapon ka. Kung may galit ka, ilabas mo sa akin. Ngunit ang iyong inay at ate At ang De La Cruz, kailangan ka. Bunso Gabriel. tingnan mo ang mga ito. Pinag-uusapan lang kayo. Ano pa ang may bibigay nila, ha? Ang iyong galing ay walang kapantay. Mapapahiya ka lang sa De La Cruz. Nakakapanghinayang! Sila'y nag-anak, pero hindi nag-alaga. Pumunta ka na sa Pamilya Malvar. Gagawin kitang panauhin. May mga magagandang babae. Walang katapusang kayamanan. Sa oras na yon, magtulungan tayo na maghari. Masaya, di ba? Hindi ba niniwala ang kapatid ko sa mga sinungalingan mo? Mananimik! Batang babae lang kayo, ah. Walang karapatang magsalita. Bunso Gabriel,
Anong desisyon mo? Walang kwenta. Ilang araw ko silang kasama. Ano sila? Ako ang pinakaalam. Sila ang aking pamilya. Walang makakapaghiwalay sa amin. Bunso. Ikaw! Walang utang na loob ka! Walang utang na loob ka! Walang utang na loob ka! Walang kadantian ka! Ang ibinigay namin ay pangarap na ng karaniwang tao. Ikaw! Kailangan mo bang labanan ang pamilya Malvar? Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Kung ganoon, mamatay ka na kasama ang De La Cruz. Natalo ka na ni Gabriel. Magpapatuloy ka pa? Natalo ako. Ngunit hindi natalo ang Malvar. Ang iyong espada ay natalo ang aking espadang malupit. Ngunit ano kung espada ng langit? Espada ng langit? Tama. Ang aming hiningan ay paparating na si Gregorio. Dati siyang nag-aral sa espada ng langit. Marunong siya nito. Siya ang tunay na punong maestro. Si Gregorio ay ang pinakamalakas sa talaan. Paano nakuha ng Malvar siya? Maraming sabi na perpekto na niya ang unang galaw. Walang makatalo. Si Gregorio ay kilala bilang isang henyo ng siglo. 28 anyos pa lamang, sa unang galaw ng espada, naging pinakamalakas. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Pamilyar ang pangalan. Parang narinig ko na... Hey! Huwag kang umalis! Huwag kang umalis! Ang kulit mo. Bakit ikaw na naman? Sa wakas, nakita na kita. Maestro, turuan mo ako ng espada ng langit. Magaling siya. Sumunod sa akin ng kalahating taon. Paano ko itago? Nahahanap niya ako. Siya siguro ang sinasabi ni Maestro, ang taong may kapalaran. Si? Alagad mong si Gregorio! Salamat sa iyong pagtuturo! Siya pala. Siya pala. Takot na kayo, di ba? Hayaan ko kayong malaman. Agad ninyong sirain ang inyong lakas. Hayaan kayong mabuhay. Amoy baboy! Kanina pa mayabang? Abangin mo si Gregorio. Tingnan mo kung paano niya putulin ang iyong mga kamay para hindi mo na magamit ang iyong sira-sirang itak para hindi ka makapagpanggap. Espadang langit. Tumara. Nalunod ka ba sa init? Espada ng langit. Ang pinakamahusay na espada. Maraming nagpakamatay para lang matutunan ito. Ikaw na walang lakas. At isang mangang alaga, sinasabi mong madali. Huwag mong kalimutan. Ako, itong mga alaga, ang nagpaiyak sa inyo. Ikaw! Bakit ko kayo pag-aaksayahan? Malapit na kayong mamatay! Sino ang nag-insulto sa espada ng langit? Maestrong Gregorio. Siya ang basura. Binabastos pa ang espada. Sinasabi pang madali. Walang respeto? Paalalahanan mo siya. Maestrong Gregorio. Walang respeto ang batang ito. Binabastos ang espada. Paalalahanan mo siya. Basura! Kanina mo sinabi, madaling matutunan. Bakit nung nakita mo, walang masabi? Takot na takot? Matapos kayong pagalitan, sirain ko ang iyong lakas. Bitbitin ang iyong ina at kapatid sa Malvar para paglaruan ng lahat. Tinampal mo ako! Maestrong Gregorio, ano ang ibig sabihin nito?
Alagad mong si Gregorio, maestro. Pasensya po sa pagsalubong. Parusahan niyo po ako. Simula ng hiwalayan, 5 taon, kitang hinanap. Sa wakas ay nakita na kita. Paano nangyari to? Si Gregorio ay sikat noong bata pa. 10 taon na ang nakalipas, nasa tuktok na siya ng talaan ng mandirigma. Walang katotohanan! Talanang, unang sa talan. Si Gregorio, unang sa talaan. Siya pala ay alagad ni Gabriel. Ang galing ng bunso ko. Ang galing ng bunso ko. Gaano kahirap ang pinagdaanan niya? Si Gregorio, unang sa talaan, lumuhod at nagpakilalang alagad. Ang lakas niya ay mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. Gregorio! Baka nagkakamali ka ng tao? Alam lang niyang ilang galaw. Paano niya malalaman ang espada ng langit? Kayo dalawa ay walang galang! Pasensya po, maestro. Walang anuman. Narinig ko na magandang takbo ng buhay mo. Nasa tuktok ka na ng kalaan. Maestro, hindi po ako karapat-dapat. Kung hindi dahil sa maestro na nagturo sa akin, Gregorio, ay hindi makapag-unawa sa lihim ng espada. Kung walang maestro, walang paraan na makakuha ng titulo na ito. Kung sa mundo maestro ay pangalawa, sino ang mag-aangking una? Isip ya! Sumang-ayon ka na tulungan kami. Ba't ngayon ay magbabalik loob ka? May lihim kayong sikreto, kaya ko kayo sinamahan. Ang maliit na pakinabang ay hindi may hahambing sa utang na loob. Ikaw! Wala nang usapan! Wala nang usapan! Ikaw! Kayo, tatlo. Ang tapang ninyong lapas tanganin. Ang aking maes. Isaga! Wake up! Wait! Masama ang kanilang gawain, ngunit hindi dapat mamatay. Wala nang lakas, parusa lang para matakot. Opo, alagad sumusunod sa utos ng maestro. Ang aking lakas, Narinig ko mahilig kang maglaro ng babae, di ba? Ikaw? ano ang balak mo? Gagawin kitang hindi na makipagtalik. Para hindi mo naisipin pa, Umalis kayo sa De La Cruz. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking galit. Umalis! KO? Mga walang utang na loob! Patawarin kami. Ang pamilya Malvar handang magsilbi sa De La Cruz at sundin kayo. nung nilait mo ang aking pamilya, hindi mo ba naisip na mangyayari ito? Oh? Wait! Munso, huwag mong marumihan ang iyong kamay. Wala na silang lakas. Hindi na sila makagulo. Isugo na lang sila sa hukuman. Walang ginawa kundi masama. Hayaan silang parusahan ng batas. Inay, alam ko, pinipraning lang. Gabriel de la Cruz! Pinutol niya ang aking landas. At sinira ang aking pagkalalaki! Ang galit na ito, Hindi mapapatawad! Kahit si Gregorio, sumuko na sa kanya. Alam niya ang unang galaw ng espada ng langit. Hindi natin sila matatalo. Tiempo! Ang mapanghahas na espada! Walang paraan labanan? Gusto niyo ba magiganti? Siya! O siya!
Maestro, pakisabi. Sabihin mo sa akin, ang sinabi niyo, ang espada. Ano ba talaga ito? Bunso, may nasaktan ba sa iyo? Wala naman akong sakit. Salamat. Bunso, pwede mo ba akong tawagin ulit na ini? Inay! Opo. Dalawampung taon. Sa wakas, magkasama na tayo. Ang espada ng langit ay tinuroban ng Supremo. Ang lakas na ito ay galing sa samahan ng De La Cruz. Ikaw ba ay may pakialam? Di ba ayaw mo sa akin dahil walang tanten? Oo. Itinapon mo ako. Sa loob ng 20 taon. Nagsisisi ka ba? Maaring mali ako. Maestro. Maestro, kayong talaga. 2 taon na. Maestro, akala ko hindi na tayo magkikita. Maestro, ang mga aral ninyo, nasa puso ko. Sa araw at gabi, naintindihan ko na ang espada. Gusto ko magpasalamat, pero nalaman ko, wala na kayo doon. Walang balita. Akala ko, hindi na tayo makikita. Dahil naging sikat ka, akala nila ay isang matandang mandirigma ako. Araw-araw akong ginugulo. Sa harap ng iba, huwag sabihin na nandito ako. Opo. Kuya! Sino ka? Sino ka? Ano ang ibig sabihin nito? Ading? Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi ni Itay na bumaba ka. Wala akong tiwala, kaya sumunod ako. Kuyang Gregorio. Ako si Gregorio, pagbati po. Ang tanga-tanga niyang mukha. Siya ba ang alagad mo 5 taon na ang nakalipas? Maestro, pinapahalagahan mo na ako bilang iyong alagad. Maestro? Maestro! Ang araw na yon, ang unang galaw ng espada ng langit ay naintindihan ko na. Nagsisimula na akong maintindihan. Gusto ko pong patuloy na matuto sa inyo. Siba. Noong araw, ang unang galaw ng espada ng langit ay naintindihan ko na. Parang naintindihan ko na. Gusto ko pong ituloy ang pag-aaral. Tama si Maestro. Sa paglabas ko, magkakaproblema. Hayaan na. Magsinungaling na lang. Sige. Ngunit, sa iyong dati ng estilo ng espada, tuturuan kita. Alalahanin mo. Ang lakas ay mula sa lupa. Itulak ang hininga. Isip ay sumunod. Ang puso ay sumunod sa espada. Ang espada ay sumunod sa puso. Ang espada ay sumunod sa puso. Ang lakas. Espada ay sumunod sa puso. Maestro, ako ay mangmang. Pwede po bang dagdagan niyo? Ang alagad mong ito, Kuya, may ipapadala si tatay. Halika. Maestro! Gusto ka lang siyang makasama. Aalis lang din? Ang ganda ng katawan.
Tita? Anong pinag-aaralan mo? Isang espesyal na paraan ng pagtingin? Sino sa labas? Aalis na ako. Salamat talaga. Kuya, may dala lang ako ng gamit. Gabi na, bakit nagtago-tago ang isang babae? Sabi ni tatay, may ipapadala ako. Kaya ako pumunta. Nasaan ang gamit? Nakalimutan ko. Kukunin ko lang. Seda, Dapat ipaalam ko sa kanya ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Walang kwenta! Impulsibe. Walang disiplina. Sa galing mong yan, paano mo manalampasan ang espada ng langit? Wala na akong lakas. Pinawalan lakas niya ako! Hindi ako papayag! Gabriel! Ang kahihiyan mong binigay, babayaran kita ng libo-libo! Ang espada ng langit. Hindi basta-basta malalampasan. Walang lakas ka na. At naging kastre. Wala ka ng damdamin. Perpekto para sanayin ang putol ng damdamin. Para matuto. Kailangan walang damdamin para maging malupit ang espada. Kampo! Sa oras na matuto ako, sisiro-siro kita. Maraming salamat po, Maestro. Sa pagtulong niyo sa akin. Halika rito. Maestro, bakit galit na galit kayo sa espada ng langit? Siyempre, dapat sisihin ang aking maestro. Mateo! Noong una, hindi ako binigyan ng espada ng langit. Kundi ikaw. Ngayon, ang pinakamamahal mo, walang buhay na matitira. Para malaman mo, hindi ko kailangan. Magagawa ko, sirain ang lahat mo. Huwag mag-alala. Pinapamahalaan ko ang samahan. Nasa likod na bundok siya. Gabriel, huwag kang maging manloloko. Ate, ano ba yan? Maestro! Maestro! May balita po, nakita si Supremo sa lungsod ng ulap. Maraming mandirigma ang sumunod. Nakita ang Supremo ng lungsod ng ulap. Umakyat ba si Itay? Matagal na nagtago si Don Supremo. Hindi siya ganyan kaloud. Paano mangyari? Impossible. Mas ayaw ni Maestro ng gulo. Hindi siya ganyan kalot. Tsaka, nakita ko pa siya isang buwan na ang nakalipas. Tama. Baka may problema si Itay. Kaya siya bumaba. May lihim dito. Sa palagay ko, may masamang tao ang napanggap bilang lolo maestro at nagpapasikat. Hindi dapat palampasin ang gawa nila. Hindi dapat palampasin ang gawa nila. Tara puntahan natin ang lungsod ng ulap. Maestro, hayan po akong mauna. Suriin ang lungsod ng ulap. Sundan niyo na lang po ako. Okay. Mauna ka. How?
Pinili ka ni Don ng Espada. Malaking biyaya na yan. Sumama ka na sa amin. May kapalit ang lahat. Wala akong mahanap na impormasyon. Sila na mismo ang lumapit. Mga mandirigma, mukhang may pagkakamali kayo. Hindi ito bagay para sa katulad mong mga alaga ng baboy. Umalis ka na! Ang Don Supremo ninyo, ay ganitong mapang-api at malibog. Akalabas ka ba? Sino ka ba? May lakas ka bang pakialaman si Don Supremo? Parang gusto mong mamatay! Bitawan niyo ang babae! Mayroong pang ganda, kuya. Malas ng araw natin. Umalis ka! Kung hindi, dadalhin ka namin para kay Don Supremo! Subukan natin. Yayo, sino kayo talaga? Umalis na kayo! Salamat sa tulong ninyo. Ako, si Luningning Reyes. Nagpapasalamat ako. Wala ka naman. Binibining Luningning, ang Maestrong Supremo na sinasabi nila, ano ba talaga ang nangyayari? Mahaba ang kwento. May balita noong nakaraang buwan na nasa lungsod ng ulap ang Supremo. Maraming mandirigma, nagtipon-tipon, makita ang Supremo. Ngunit ang taong ito ay nagpapanggap ng Supremo at nanghihingi ng pera sa buong lungsod ng ulap. Walang lumaban? Ang mga ito ay kilalang mandirigma. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalaban. Bakit kanila hinuli ngayon? Ano ang dahilan? Matapos 3 araw, ang piging ng mandiritma ng Supremo, imbitado ang lahat ng mandiritma para baguhin ang talaan. Sabi ng kanyang tauhan, "Gagawin akong aliw." Ganon pala. Ngunit malaki ang kaganapan. Walang problema talaga? Isabel, matagal ang biyahe natin. Magpahinga muna tayo dito. May kainan sa harap? Hahatid ko kayo doon. Para makabawi man lang. Wag nga. Maganda. Salamat, Binibining Luningning. Wag na maglaro, ate. Gino, minahal kita sa unang tingin. Gusto kitang alagaan habang buhay. Binibining Luningning, hindi pwede yan. Isa lang ako manubutcher. Paano ako magiging karapat dapat sa'yo? At saka, may minamahal na ako. Si Binibining Ilagan ba? Wala akong problema. Ikaw! Sa wakas, lumaban ka na. Alam mo na kasama ko sila. Ang lakad mo'y magaan at matatag. Ang hininga mo'y mahaba at pantay. Malinaw na mandirigma ka. Malinaw na mandirigma ka. Hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka talaga nila kayang talunin. At saka, sinadya mong tahakin ang aming daan. Parang minamaliit kita. Ang lakas niya. Hindi ko maunawaan. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Mabilis tumakbo. Simula nang lumitaw ang Supremo, parang may kamay na nagtutulak sa atin. Sino kaya ang nasa likod nito? Kuya, hindi mo ba siya nagustuhan? Bakit parang hindi pa tapos? Ano naman? Masaya ako, kuya. Akin lang si kuya. Labas ka muna. Mapapalit ako? Bilisa. Nabigo po ako. Parusahan niyo po ako. Putang ina! Putang ina! Nang Rafael, huwag po kayong magalit. Ako na po ang mapapalipas ng init ng ulo niyo. Isa kang puta na pinagsamantalahan ng marami. Ano karapatan mong iwasan ako? Don Rafael, may pakinabang pa ako. Marunong ako magbago ng mukha.
Hayaan kang mabuhay. Umalis ka dyan! Ho! Gabriel! Ang ating galit ay walang katapusan! Kuya, Bakit ka pumasok? ang kinakatakutan ko yung babae. Ang lakas mo. Protektahan mo ako. Protektahan mo ako. Saka pa, nung bata ako, ikaw lagi ang katabi ko. Ading, ikaw ay isang daladang 18 na taong gulang. Saka pa? Sige, matulog tayo. Mahal ako ni Kuya. Matulog na tayo. Ano to? Patutulog sa sahig, o kaya bumalik ka sa kwarto mo. Kuya, anong sinabi ng iyong alagad sa sulat? Sabi dito sa sulat, ang huwad na supremo ay nagpapakitang gilas, pero walang kahit kaunting espada ng langit. Alam ko namang huwad lang. Ano ba talaga ang gusto nila? Magaling na paghahanda ng bitag. Kuya, hindi ba ikaw ang target nila? Huwag mag-alala. Ang lakas ni Kuya, alam mo naman yan. Sa akin naman sila tumutugon. Sasabayan natin ang kanilang laro. Ang pagtitipon ng mandirigma ay panahon ng pagkakahalo-halo. Gusto kong makita ang huwad na supremo. Kung Sino siya? Pakitigil po. Pakitigil po. Maaari bang malaman ang ranggo ninyo sa talaan? Meron po bang ID? Kung wala sa talaan, hindi makapasok. Kung gayon, kailangan ng mandirigma na magpatotoo o kaya, subukan ang bato ng pagsubok. Kung ang espada makapagputol hanggang sa itinakda, pwede ring pumasok. Si Gregorio na yan, bakit hindi niya sinabi ang rule na to? Sa talaan ng mandirigma, siya lang kilala ko. Si Gregorio ang nagrekomenda sa akin. Batang ito, anong pinagsasabi mo? Siya ang numero 1 na bayani Gregorio. Ikaw na walang pangalan. Paano kanya kakilala? Kung ganon, Kilala mo siya ng lubos? Bagaman hindi ko pa nakikita si Bayani Gregorio, Ang kanyang espada ng langit, matagal nang nangungguna. Kami mga mandirigma, parang di abot ng kamay. hindi ko maramdaman ang iyong lakas. mahina ka. Walang espada. Parang gusto mo makalusot lang. Impossible. Sino nagsabi na walang espada? Espada ko ito. Espadang pangbaboy. Espadang pangbaboy? Isang karne lang. Gusto ring pumasok? Pinapayuhan kita. Umuwi ka na lang at magpatuloy sa pagbaboy. Sapat na, sa tingin ko, wala kayo sa talaan. Walang ID. Umalis na kayo. Huwag kayong abala. Kayo! Wait. Sino nagsabi na dahil wala ako sa talaan, wala akong karapatang pumasok? May dalawang itak lang. Gusto nang magpanggap na mandirigma? Matagal na ako naglalakbay, walang narinig ng ganoong katatawa-tawa. Umuwi na kayo. Sabi mo kanina, pwede ring subukan dito? Oh, ngunit kayo Pareho sa talan. Siyempre, ako ang ika-98 sa talaan. Maglaban tayo dito. kung manalo ako dito, mapapatunayan ko na may lakas ako para papasukin kami. Pwede naman. Maglaban tayo dito.
Kung ang lalim ng aking putol ay 1 pulgada pa, papasukin kami. Okay ba? Mayabang na bata. 1 karne lang, nanghamon ka pa. Ha? Ngayon, ipapatalo kita ng walang reklamo. Tapat na talampakan at 8 pulgada. Ikaw na! Anong silbi ng talim ng itak? Ang bato ng langit ay gawa sa millennial na bakal. Kailangan ng matalim na espada Para maputol. Isang pulgadang lamang ko. Nanalo ako. 4 na talampakan 9 na pulgada. 1 pulgada lamang ang lamang. Imposible. Imposible talaga. Sinabi ko na nga, may lakas kami sa talaan ng mandirigma. Pasensya na po. Mangyaring pumasok. Pasensya na po sa abala. Sana ay mapatawad. Oh, hindi ba nawala na ang kanyang lakas? Bakit nakakagamit pa siya ng espada? May kakaiba talaga. Hindi. May aurang kamatayan siya. Ang galaw niya ay kakaiba. Hindi ito para sa kabutihan. Parang may ginamit siyang mga lihim na galaw. Walang kwenta! Ang mga nasa talaan ng mandirigma, Walang makalaban sa akin. Rafael Malvar panalo! 8 nang natalo si Rafael. Parang mapapalitan na ang nangunguna sa talaan. Kahit gaano siya kalakas, mas malakas ba? Sa espada ng langit. Hindi basta-basta matatalo ang espada ng langit. Ngunit, hindi mo ba napapansin? Ang espadang malupit ng Malvar, matapang at malakas. Ngunit na yon ay mapanglason, hindi tama ang galaw. Sa sinabi mo, napansin ko na rin. Ang espadang malupit, malawak ang galaw. Ngunit ang kanyang galaw ay mahirap maunawaan. Mapanglason. Saan si Gregorio? Labanan mo ako! Rafael Malvar, wala ka ng lakas. May lakas ka pa bang lumaban? Huwag ka nang magsalita. si Gabriel na bastardong yun, nasaan siya? Palabasin siya. Anong sinasabi niya? Walang problema. Ngunit si Gregorio, hindi niya kayang talunin. Ikaw na basura. Hindi karapat-dapat kay maestro. Hintay mong sirain kita, tingnan natin kung matatakot pa rin siya. Mas mayabang ka ngayon kaysa dati. Hayaan ako makita ngayon Ang iyong lihim at kung gaano ka kalakas. Mapanganib at kakaibang espada. Sa loob nito ay may nakamamatay na masamang presensya. Gregorio, hindi mo akalain na sa unang galaw lang ng espada ng langit, muna ako mapapatalo. Unang mandirigma, walang kwenta. Si Bayani Gregorio, nasugatan? Paano nangyari? Si Rafael Malvar, ano ang masamang puwersang kanyang pinag-aralan? Ang puwersang ito, parang narinig ko na dati. Paano ang espadang walang damdamin?
Masarap ba? Espadang walang damdamin. Hindi ko narinig. Isa lang itong mapaminsalang puwersang demonyo. Ang puwersang ito ay hindi pinapayagan! Espadang walang damdamin. Walang damdamin putulin ang lahat ng ugnayan para makakuha ng puwersa. Ang lalim ng espada. Ikaw na ordinaryong tao. Paano mo maintindihan? Saka, ikaw na alagad ng karnero. Ano maituturo niya? Kahit gaano Kahit kagaling. gaano kagaling, magiging lang alagad ng basura. Ano ba talaga ang nangyayari kay Rafael? Putol ng damdamin. Para narinig ko kay Maestro. Sinasabing para matuto? Una, kailangang magkapon. Kaya pala sa 3 buwan, umangat siya ng ganito. Ngunit mapaminsala ito, madaling mapasuko parang pang-araw-araw. Nandito na ang araw na ito. Kayong dalawa ni Gabriel, mamamatay kayo. Alalahanin mo ang itinuro ko. Maestro, nandito na po kayo! Gabriel, sa wakas, lumabas ka na! Masaya! Sunod, ikaw na! Isang hiwa. Gugupitin kita. Hanggang mamatay ka. Ang sakit ng buhay na parang patay! Walang kapantay ka, Maestro. Sa ilang salita lamang, biglang nagbukas ang isip ko. Natutuhan ko ang mas malalim na pamamaraan ng espada. Hindi posible! Paano ako matatalo? Lihim na paraan lamang ito. Hindi laban sa espada ng langit. Itong lihim ng dugo, papalakas ang lakas mo sa maikling panahon ng maraming beses. Ang kapalit nito ay susunugin ang dugo mo at lubang sasaktan ang katawan mo. Gregorio! Patayin kita! Siya ay nag-ensayo ng mabulis na lakas. Malakas niya. Ngunit, ang lihim na ito ay mas masakit kaysa putol ng damdamin. Kahit ganon, mas mahina pa rin kay Kuya. Bakit? Unang mandirigma? Yan lang ang kaya mo? Paano ka tumayo? Maestro, Pinahiya ko po kayo. Walang kwenta. Walang kwenta kayong lahat. Walang kwenta! Walang isa man ang makalaban. Ngayon, Huha ko muna ang ulo. Ni Gregorio, para ayusin ang lahat para makita ninyo ano ang tunay na espada! Ang aking alagad, hindi mo dapat pagalitan.
Halika. Ikaw ay pagod na. Mula ngayon, hayaan mo na ako. Sino itong pabebe? Hindi pa nga sigurado kung marunong siya ng espada. Sa pagpapatunay lang na hinaan ako para makapasok siya. Isang manugista. Walang kwenta. Gabriel! Ngayon, tatalo kita sa laban na ito at magbabayad ka. Para matutong espadang walang damdamin, kailangan mong tuliin ang iyong sarili. Dapat kang magpasalamat sa akin dahil tinuli kita. Kaya mo na yung matuto ng espada. Patayin kita! Mabagal. Huwag mong ipagyabang. Kung may tapang, huwag kang umiwas. Saluhin mo muna ang putol ng damdamin. Maraming demonyo. Hindi mo ako makita ang iyong espada. Ano ang mapuputol? Huwag kang umiwas! Si Rafael Malvar ay masamang loob at nag-aaral ng demonyong sandata. Ang kanyang mga ugat ay puno ng maruming hangin. Mapuputol din ang kanyang ugat. Silence! Ngayon, tayo'y mamamatay! Susunod, ipapakita ko ang tunay na espada ng langit. Gabriel de la Cruz! Patayin kita! Gabriel! Patayin kita! Ikaw, Natalo. Isang saksak. Isang saksak lang napatumba si Rafael. Si Bayani Gregorio, di kayang talunin siya. Isang batang henyo. Walang paningin ako. Nagpatawa pa ako. Sa kanyang galing. Sino ba talaga siya? Sa laban na ito, panalo si Gabriel. Don Supremo, ang nanguna sa talan. Ano ang pasya? Ano ang pasya? Ano ang pasya? Kung walang maghahamon, ang nangguna sa talan, si Batang Bayani. Kung gayon, ipinapahayag ko, sandali. Kayo po ba ang kilalang matandang supremo? Sa pagtitipon na ito ay para muling buuin ang talaan. Nakuha ko na ang unang pwesto. Gusto kong makita ang espada ng langit sa tunay nitong lakas. Balieve na ba siya? Baka man magaling, pero si Don Supremo yan! Mabuti ang pagiging masigla ng kabataan, pero ito ay sobrang walang respeto. Lakas ng espada ay hindi pwedeng basta-basta makita. Batang ito, huwag magpabaya. Ang matandang maestro ay kilalang kilala. Kami mga baguhan ay humahanga sa kanya. Ngayon, nagsama-sama ang lahat ng mandirigma. Kung hindi makita ang iyong pambihirang espada, ay isang malaking pagkukulang. Oh, Don Supremo! Pakita la po sa amin! Huwag po ninyo gawin yan! Huwag po ninyo gawin yan! Huwag po ninyo gawin yan! Matanda na ako, hindi na ako nakikialam. Nais ko lang ng katahimikan. Ang laban sa talaan ay dapat sa mga kabataan na lang. Patrina, maraming taon akong nagpanggap. Hindi ko akalain na ngayon lang ako mapapahiya. Kung alam ko lang na ganito siya kahirap, hindi sana ako nagpanggap. Hanggang kailan ka magpanggap? Matanda ako ay baguhan. Kailangan ko ng tulong ng isang matalino. Sana po ay turuan ninyo ako. Dahil masigasig kayo, susubukan ko, haharapin ko kayo. Ang galing ng espada ng langit ay hindi masasabi sa salita. Panuurin ninyo ng mabuti.
tagapagdala ng espada, pinagmulan ng mundo, simula ng lahat. Sa hangin, gumagalaw ang espada. Sa puso, gumagalaw ang hininga. Walang hugis, putol ang kadena, puso at espada. Espada at diva. Diwa at langit? Ikaw ba talaga si Don Supremo? Echo? Hindi ako! Ikaw ba? Ikaw na bata! Huwag kang magbintang! Ah! Ako? Talaga? Nagkamali ako! Nagkamali ako! Nagkamali ako! Nagkamali talaga ako! Ako! Naku siya dyan, Supremo. Ako. Ako ay isang manluloko lamang. Isang manluloko lamang. Magpatawad po kayo. Hayaan niyo po ako mabuhay. Ang matandang ito ay isang huwad lamang. Kaya pala ang kanyang espada ay napakapabibo. Walang disiplina. Ang lakas mong magpanggap na espada ng langit. Huwat! Magtapat ka na. Oo. Karaniwan, nagbabasa lang ako ng palad at nagpapredict ng kapalaran. Isang araw, biglang pumasok sa isip ko na matagal nang hindi napakita ang espada ng langit. Ganun lang ba? Hindi ko rin nakalain na maloko ko pa kayo. Kayo? Anong gagawin nyo? Anong tingin mo? Manlalako! Manlalako! Una, lumitaw ang espada ng langit. Sunod, may nagtangkang patayin ako. Ngayon, ang huwad na supremo. Ang nagsabing manloloko, isang manloloko. Paano maglakas loob, magdulot ng gulo? Parang may kulang... Maestro, kuya, sa ngayon ay tapos na ang problema. Maghanap tayo ng kainan at magdiwang tayo ng tagumpay. Sige, ikaw na ang bahala. Ako na ang mag-aayos. Tara na rin tayo. Ang inay ng mga yan. Hindi ko man lang makausap si kuya. Oh no, pabango ng sakit. Lumabas ka! Lumabas ka! Hayong dalawa. Pinadala kayo ni Rafael. Ano mo nalaman? Ang may galit kay kuya, siya lang naman. Sabihin nyo, anong tunay niyong layunin? Ang aking pabanggo? Walang silbi ang pagpupugay. Oras na. Wala na ang magagandang araw niyo. Halika. Okay. Kuya. Isabel, bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, hindi kita makikita, di ba? Isabel, hindi ka naman mahilig sa pabango. Bakit ngayon may pabango ka? Para mas maganda ang mood. Kuya, hindi mo ba gusto? Hindi. May problema ang pabangong ito. Maestro! Paano mo nalaman? Ang aking kapatid ay hindi katulad mo na mapagpanggap. Sabi mo, Nasaan siya? Sa ngayon, alalahanin mo muna ang sarili mo. Harangan ng mga puntos.
Akala mo ba ang pabango lang ang may problema? Yung alak na may lason, ano ang lasa? Maestro, Yung lason sa alak. At ang pabangon ito ay lason hindi mo mapipilian. tatanungin kita ulit. Nasaan si Isabel? Sa wakas, nagkita na tayo. Ang lahat sa lungsod ng ulap ay parte ng iyong laro, di ba? Walang duda, alagad ni Mateo. May utak ka rin. Ako mismo. Pinagpanggap na supremo, bagong talaan, para akitin ang mga mandirigma. Ako rin, ang nagturo kay Rafael ng putol ng damdamin para kayo'y maakit. Ang lahat ng ito ay nasa aking kontrol. Anong magagawa mo? Ang babaeng iyan ay nasa akin. At ikaw ay malapit nang bumagsak? Sume! Kuya, papasok. Umalis? Walang makakalabas na yon. Bitawan mo siya! Balik mo siya sa akin! Sa tingin mo, bakit ako nagsasalita sa iyo? Ang pabango ng sakit ni Luningning ay lumusot sa iyong balat. Kahit ipinipigilan mo ang ugat, walang mangyayari. Nararamdaman mo ba ang sakit sa iyong loob? Papatayin kita! Walang uta? Gabriel, akala mo na pinaghandaan ko ito. Nung walang kahandaan, masyado kang bulag. Wala naman tayong pinag-awayan. Kayong, sino ka ba talaga? Sino ako? Tanungin mo ang iyong masamang maestro. Sume! Ang aking maestro. Noong araw, ako at si Mateo parehong alagad. Ang matandang iyon, hindi ipinasa sa akin ang espada, kundi ipinasa sa iyong ama. Ang batang Babs. Ang batang Babs. Alam lang mag-ensayo. Paano niya malalaman? Paano gamitin ang espada ng langit? Palibasa, ikaw ang taksil na yon. Kuya! Ang espada ng langit. Ang pinakamagaling na espada. Para lang gamitin. Para maghari sa mundo. Ang matandang yon. Sinabing masama ako. Ang espada ng langit. Para sa malinis na puso. Itinapon niya ako. Palusot lang yan. Na yon, mararanasan ninyo. Ang sakit na naranasan ko. Kuya, umalis ka na! Huwag mo akong intindihin! Bitawan siya! Gusto mong bitawan siya. Patunayan mo muna na kaya mo akong talunin. Ngayon, ang pabango ng sakit ay lumalalim na sa iyong buto. Anong laban mo sa akin? Kuya, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Ako ang target niya. Hindi mo kailangang iligtas ako. Hindi pwede. Uwin kita. Ang iyong ugat ay putol. Walang lakas, isa kang basura. Gusto mo pa bang iligtas ang iyong mahal na kapatid? Sa tingin ko, sa ikapitong araw, sa iyong maestro, umiyak ka na lang.
Mahal kong kapatid, sa wakas ay lumitaw ka. Simula nang saktan mo si Maestro, hindi ka na ang aking kuya! Huwag nang maraming salita ngayon. Ikaw din ang dadalhin ko. Oh no, mas malakas na si Roberto ngayon. Dala muna natin si Jade. Mateo Ilagan, anong mangyayari kung iligtas mo sila? Ugat ay puton isa ng basura ang mundo? Ay magiging akin! Sigaw sa natin, may sulog ka ba? Mahaba ang kwento. Saan si inay? Sa sine. Pasensya na, anak. Hindi ko naprotektahan ang inay mo. Hindi ka karapat-dapat maging ama ko. Kahapon, si Rafael na hayop sumugod sa samahan at dinala si inay. Saan ang De La Cruz? Sumunod sa akin sa silid likido. Noong una, ang De La Cruz ay ayaw ibigay ang titulo ng unang samahan sa Malvar. Ngayon, nasa akin na rin! Huwag ninyong akalaing makakabalik ang anak ninyo at makakatulong sa inyo. Ngayon, siya ay walang silbi. Ang kanyang ina, Nasa akin pa rin. No! Gabriel, sa kalagayan mo ngayon, papatay ka lang. Rafael, walang hiya! Walang puso! Walang hiya ako? dahil sa inyo, ayaw ninyong ibigay ang samahan. Isang buwan, ako at ang aking maestro maghahanda ng piging. Imbita ang lahat ng mandirigma at itatag ang bagong kaayusan. Sa oras na yon, gamit ang dugo ni Rosalinda, sa pagdiriwang. si Rosalinda de la Cruz. Ang hahalo. Pamilya de la Cruz, dapat kayong tumalo. Ako'y maghahanda ng mabuti. Gabriel, huwag kang kumalaw. Inay, ako may kasalanan. Walang kwenta ako. Itay, walang ibang paraan para iligtas si kuya. May paraan. Ngunit, Maestro, sabihin niyo po. Binigyan ako ng aking maestro ng pildoras ng pagbabagong buhay. Ang iyong katawan at katawan ng alamat bihira sa 1,000 taon. Kung inumin mo ito, maayos ang iyong mga ugat at magagawa mo ang pagbabagong buhay. Mapapalakas pa ang iyong espada ng langit. Agad niyan inumin. Ngunit ang paraan nito, kailangan ng mandirigma na may lakas ng digma. Huwag pilitin. Kung hindi, ang tatanggap at nagbigay ay mapapahamak. Walang iba pang paraan? Gabriel, ang maibibigay ko lang ay ang lahat ng aking lakas. Basta ikaw ay ligtas. Ate, ako, Kuya, ipapasa ko na din ang lakas ko. Sinabi mo na, ikaw ang pinakamalakas. Basta protektahan mo ako.
Salamat sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin. Ikaw ang tanging pag-asa ng De La Cruz. Ikaw lang makaliligtas kay Inay. Lumang-luma na ako. Walang silbi ang lakas ko. Mas mabuti na lang. Tulungan ka na lang. Pildoras at lakas ng digma. At dagdag pa, ang likas na galing ni Gabriel sa pagkakataong ito. Siya'y muling mabubuhay at lalong lalakas. May magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ang masamang balita. Ang anak mo ay naging baliw. Naging demonyo. Ano ang ginawa mo kay Bunso? Nasira ang kanyang mga ugat. Ano pa ang magagawa niya? Siyempre, may magandang balita. Sa piging ng pinuno, kung ang basura ay magpakamatay. Ang inyong pamilya magkakasama sa impyerno! Hindi ka magtatagumpay! Hayop ka! Bitawan mo ako! Abangan natin. Walang magandang mangyayari sa'yo! Bakit? Hindi ka ba masaya? Ikaw! Hindi mo ba ako gusto? Hindi ka mahina. Wala kang... Para maglingkod! Don Rafael. Dalhin ang babaeng ito. At libingin buhay. Umalis! Inay, ilitas kita. Salamat sa inyo. Ang utang na loob ay babayaran ko ng lubos. Sa lakas na ito, magbihis ka na. Opo. Inay, maghintay ka. Sabi mo, si Gabriel na yon, ang demonyo tong yon, darating ba? Kung maglakas loob siyang dumating, gagawin kong halimaw siyang buhay. Patuloy ko siyang sasaktan. Papanurin mong mangyari. Hindi niya kayang mabuhay. Hindi rin niya kayang mamatay. Bunso, inay, nakikiusap. Huwag kang dumating. Sa mga nakalipas na araw, si Roberto at Rafael ay lalong malupit. Ang mga hindi sumunod ay pinapatay nila. Ang kinabukasan ng mundo ng sandata ay mapanganib. Oo nga, takot ang lahat. Walang nakakaalam kung kailan may magliligtas sa atin. Itay, darating ba si Gabriel? Darating siya. Tiwala lang tayo.
Ang aking sariling ikasiyam na galaw, natamo ko rin! Ine! Ligtas ka na. Inay! Mga mandirigma, ang aking maestro, si Roberto, ay may angking talino at kabutihan At may lakas na mapahinto ang kaaway. Siya ang karapat-dapat na pinuno ng mandirigma. ngayong araw. Sama-sama nating saksihan. Salamat sa inyong pagmamahal. Nagpapasalamat ako. Bilang pinuno, ay magsisilbi sa kapakanan ng lahat at magtatatag ng kaayusan. Mula ngayon, ibigay ninyo na ang inyong mga lihim para sa aklatan. Ang mga magaling na alagad ay magsisilbi sa puo ng pinuno. Kung may itinatago o lumabas, patayin ang lahat! Sibel, walang nag-obheto. Ganun ba? Simulan natin sa pamilya de la Cruz ang mga rebelding ito Para magsilbing babala! Ang anak mo si Gabriel? Hindi dumating. Parang ang walang kwentang anak mo. Parang ang walang kwentang anak mo ay hindi ka mahalaga. Bunso, mabuhay ka. Hindi ako tumatang-ayon! May opinion ako! Bunso, bakit ka narito? Gabriel de la Cruz! Basura na walang lakas! Nilulunok mo pa ang kamatayan! Walang hiya ka! Sa halip na ako ang lumapit, ikaw na mismo ang dumating. Huwag kang matakot, ina. Pupuntahan kita pa uwi. Suka? Bakit ka ganyan ka, Bobo? Ingay! Ang sweet ninyong mag-ina. Akala mo wala ako. Ngayon mismo, nagawin kitang basura muli! Lakot ka mo! Ang aking putol ng damdamin ay nasa pinakamataas na antas. Basura ka lang. Paano ka mananalo? Ngayon ang iyong kamatayan. Chaba! Anong? Chipudo! Paano nangyari to? Hindi ko na mabasa ang demonyong to. Demonyo. Magpakamatay ka! Ikaw? Anong espada yan? Ikasiyam na galaw ng espada ng lang. Paano nangyari to? Naabutan mo pa ang ikawalong galaw at gumawa ng ikasiyam. Anong mahirap? Hindi galaw ang layunin. Kundi pusong tapat at dalisay. Ikaw, nabulag na sa kapangyarihan. Kaya hindi mo naiintindihan ang espada ng langit. Palusok lang yan! Patay ka na! Gusto mo! Kung lumaban ka, Pakita mo! Pakita mo! No! Gabriel, kahit nakuha mo na ang ikasiyam na galaw, Ano ngayon? nasa amin pa rin ang iyong inay. Ilagay mo ang espada. Huwag mong gamitin ang lakas.
Palalayan namin ang iyong inay. Kung ipapahama ko ang aking lakas, papalayan niyo ang aking inay. Tama. Inay? Ililigtas kita. Sama. Ang makita ka muli ay pinakamalaking biyaya. Hindi kita pabigat. Bansa. Mapakabuti ka! Inay, anong gagawin mo? No! Alice? Itay! Bakit mo ginawa ito? Nasa kanila pa ang inay. Kailangan ko lang Para walang alinlangan kang lumaban. Antonio! Ikaw? Ikaw talaga. Ang kasalanan ko noon, sa buong buhay ko. marami akong utang na loob sa inyo. Marami akong utang na loob. Ngayon, sa wakas, nagawa ko ang tama. Gabriel. Gusto kong marinig kang tawagin akong Itay. Mula ngayon, ang pamilya de la Cruz ay sa iyo na... Antonio? Itay, maayos ang pamilya de la Cruz. Magpahinga ka na. Inay. Che, umuwi na tayo? Ha? Umuwi dyan tayo.